Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagkatapos sa kasalukuyang taon sa kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Ipinahiwatig ito na ang Panginoong Hesukristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy at magkatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang at ang ating Panginoong Hesukristo ang maghahari sa lahat ng oras sa ating buhay. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan. Nilog mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magmumula sa angka ni David ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sabay ang lahat, pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, ilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at tinalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng mga kaniyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Maligayang dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, mga kapatid, sa sanlibutan. Pakisabi sa inyong katabi. Mahaba. Nalilito kayo. The Feast of Christ the King. Sino ang naghahari sa inyong buhay? Nakitanong ang inyong katabi. Sino naghahari sa inyong buhay? Pera ba? Katanyagan ba? Kilalang kilala ka? Dahil sa mga narating mo sa buhay? Dahil sa meron kang ano ka? Ikaw ba'y naghahari sa iyong pamilya? Naghahari ka ba sa iyong asawa? O ikaw ang pinaghaharian ng iyong asawa? Sino ang sinusunod mo? Ang sanlibutan o si Kristo na may-ari ng sanlibutan? Sino ang may-ari ng mundo? Ikaw ba ang may-ari ng mundo o ang sarili mo na may mundo ka sa sarili mo na sinusunod ng sarili mo? Kaya mga kapatid, bakit mo may pinagdiriwang nito natin to? Ang kapistahan nito mga kapatid ay culmination sa lahat ng mga nakaraang kapistahan ng mga linggo na nakaraang panahon. At ito po yung pinakarurok na kung saan si Kristo ang hari ng lahat ng mga hari. Si Kristo. This is the goal of Advent and Christmas. Next week, mag-Advent na. Then ilang weeks ang Advent before Christmas. And then, Lent to Easter, lahat ng mga linggo, ilang linggo po ang nasa ordinaryo? 34, no? 34 weeks. Ang pagka-34 weeks ay Kristong Hari. And then, Advent. At lahat ng mga kapistahan ng simbahan. Ito po yung pinaka-culmination. And then, we will go back to the cycle. Anong cycle na naman tayo sa susunod? Cycle A, year 2. Dahil ngayon, cycle C, year 1. How many cycles ang meron? A, B, C. Ano po yung kadalasan sa ordinaryo ng Ebanghelyo? Mark, Matthew, Lucas.
No? Kadalasan itong cycle C is Lucas, year 1 and year 2. Bakit wala pong John? Dahil ang John ay kadalasan na ginagamit sa Easter at mga feast. So, kung magsisimba po kayo araw-araw, kahit hindi po kayo nagbabasa ng Bible, kung araw-araw, hindi linggo-linggo, ay nababasa niyo ang buong Biblia, Old and New Testament. Napakaganda dahil ginigiya po tayo ng mga pagbasa. At ang pagbabasa na yan ay nanggagaling sa salita ng Diyos at si Kristo mismo ang Hari. Ang pagdiriwang natin sa kapistahan na ito, said, this is the goal, culmination of all the feast. At dito makikita po natin ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo noong Biyernes Santo dito sa pagbasa ni San Lucas. Bakit? Dahil si Kristo ay pinako sa cross. Ipinako siya sa cross na kung saan doon nakikita ng mga tao ng time na yon at sa ating sarili, if you try to imagine na ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo noong time na yon ay nakasuot siya hindi royal purple na damit, kundi damit na puti na nababalot ng kanyang dugo. Naluluklok siya sa trono, hindi trono na katulad ng hari ng sanlibutan, kung hindi trono na kung saan ipinako sa cross. Kinukoronahan siya, hindi korona na kung saan gold, mamahaling hiyas o bato, kundi tinik ang korona niya. And yet, he becomes the king. Nakita ng mga tao, kinukutya siya, inalipusta. At isinusulat ni Poncio Pilato sa lunan niya, Henry, Yeso Nazareno, Yexiodoro, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun na sana yung pagkakataon na makita nila kung sino ang hari sa buhay nila. Ng mga tao, ng mga sundalo, ng mga old previous priest, hindi yung mga pari na after ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa sulat ng mga Hebro, binago ni Kristo ang mga pananaw ng tao kung anong klaseng pari. Dahil ang unang pari ay makamaterialismo, makapangyarihan. Sila yung hari, sa halip na si Kristo ang hari. Sila yung tinitingalang hari. Pero binago ni Kristo yon sa buhay niya. Kaya nung pinako si Kristo sa cross, lahat ng mga tao ay nakatutok sa Kanya. Hari na magliligtas ng sanlibutan, hari na magliligtas ng kaluluwa. At siya yung sinusundan. Lahat ng mga tao ay nakatutok sa Kanya until now. No? Until now, lahat po nakatutok sa Kanya. Nagsusumikap na makapasok sa Kanyang kaharian. Pero walang ibang daan kung hindi siya. Pero napakahirap sundan. Bakit? Dahil kung makikita po natin dito, pagkakataon na sana na makita ng mga tao na nakapalibot sa Kanya kung sino ang Mesiyas. Pero tinutya siya. Isa sa mga magnanakaw at kriminal, si Istas. Kung ikaw ang hari, ikaw ang Mesiyas, sagipin mo ang iyong sarili mula sa pagkapako sa krus, bumaba ka at iligtas mo ang iyong sarili. Iyon ang pananaw ng mga tao kung sino ang isang hari. Kung ikaw ang tutunay na hari, iligtas mo kami. Huwag mo kaming pababayaan sa lahat ng mga aming kaaway. At sino po yun? Yung mga Roma. Pero si Kristo hindi tumutukoy doon sa mga tao na nakapaligid sa Kanya na ang kanyang kaharian ay dito sa sanlibutan. Kung hindi, lahat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa pagkabata hanggang sa ipinako siya sa cross, from the womb to the tomb, ipinakita niya ang kanyang buhay kung anong klase. Hindi nakita ito ni Istas, pero nakita ito ni Dimas. Isang kriminal na kung saan naging mabuti sa oras ng kanyang kamatayan. Dimas means in Greek, dying. Kaya nga ang isang tao pag namatay, walang iba kung hindi babalik at babalik sa ating Panginoong Jesucristo at makikita niya ang kanyang buhay. Kung ano ang klase ang kanyang buhay noong siya pa ay malakas. Sa lahat mga naiengkwentro ko, kahit na nagpapalit ng relihiyon yan, kahit na kung saan sila pumupunta, kahit anong sekta po sila, babalik at babalik sila kay Kristo sa oras ng kanilang kamatayan.
Dahil nararamdaman niya na walang iba na maghahari sa kanilang buhay, kundi si Kristo. Pero sa mga panahon na kung saan sila'y malakas, hindi nila nakikita ang paghahari ni Kristo. Bakit? Dahil iba ang hari na kanilang nakikita, kundi ang kanilang sarili. Pero kapag buhay na ang pag-usapan, walang iba ang hari na kanilang sinusundan, ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang nakikita ni Dimas, na kung saan yung nahihirapan siya sa kanyang sarili, yung oras na kung saan siya ay mamamatay na, nakikita niya simula hanggang sa pagpako ni Kristo sa krus, doon si Kristo sa krus. Yun na yung pagkakataon sana ni Istas, na makita sana niya yung sarili niya, na pribilehiyo na sana, espesyal na sana yung pagkakataon dahil nasa kaliwa siya ni Jesus na ipinako. Si Dimas nasa kanan. Pero hindi nakita ni Istas. Nakita po ito ni Dimas. Ito yung dalawang magnanakaw na kriminal na magsasabi din na ganito ang ating buhay. Sa oras na kung saan tayo lilipas sa panahon na ito at panibagong buhay. Sabi nga, if we are the believer, we do not believe that the end of life is only until death. Only change the world. World today, there will be a world tomorrow. And that is the world of Christ. Kaya mga kapatid, ang paghahari ay isang paglilingkod. Dahil ang buhay ni Kristo, buhay ng paglilingkod. Diyos siya, pero hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa anyo ng pagka-Diyos. Bagkus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagiging alipin. Sumunod siya, naging nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang mamatay sa krus. Bumaba siya sa langit, hindi upang paglingkuran, kundi ang maglingkod. Lahat po tayo ay naglilingkod. Ang buhay po natin ay paglilingkod. Kung susundan po natin ang buhay ng ating Panginoon Kristo, pagmamahal na paglilingkod. Hindi po tayo pwedeng maglilingkod na walang pagmamahal. Dahil kung maglilingkod po tayo na walang pagmamahal, material na mga bagay lang ang ating tinatanggap. So ano naman ang gantimpalang makukuha mo sa iyong sarili kung walang pagmamahal? Oo, nagtatrabaho po tayo sa form of paglilingkod. Binabayaran po tayo. Lahat ng ating mga ginagawa, talento natin to, kakayanan natin to. Pero saan nagagaling to? Nagagaling to kay Kristong Hari na pinagharian tayo sa ating buhay. Kailangan lang natin na maialay ng ating sarili na ang ating mga ginagawa na ito ay hindi sa atin, kung hindi sa pagbibigay puri sa lahat ng nagbibigay sa atin. Dahil tayo'y walang-wala dito sa mundo kundi kasalanan. Kaya kung nahihirapan ka sa iyong paglilingkod, sa bahay, sa opisina, sa simbahan, laging mong isipin ang paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon mo maiintindihan kung anong klaseng buhay na meron ka sa iyong paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kung sa paglilingkod mo man mga kapatid, naginahirapan ka dahil sa pangangailangan ng iyong pamilya sa Pilipinas. Paglilingkod din yun na paglingkuran sila. Pasalamat ka sa paghihirap na yan. Dahil yung paghihirap na yan ay magdadala sa iyo sa kaluwalhatian. We come into our senses. Gumising ka katulad ni Istas, na kung saan ang lahat ng kanyang paghihirap ay hindi siya karapat-dapat sa Panginoon na makapasok sa kaharian. Pero hiningi niya yung pagkakataon. Nahihirapan siya. Ibinigay ni Kristo ang kanyang hinihingi. Wala ng pag-asa. Bigo na siya sa kanyang buhay. Pero si Kristo ay hari ng pagpapatawad. Hari ng awa. At doon siya nakapasok sa kaharian dahil hinihingi niya sa Diyos. Sana dumating sa ating buhay na hindi ang lahat ng mga bagay ang magtutulak sa atin para mabuhay. O hindi, ang awa habag ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa buhay natin na puno ng paglingkod sa mundong ibabaw, kahit na ikay nahihirapan, kahit ikay puno ng kabiguan, mayroong pangakong maghahari si Kristo sa iyong buhay at makapasok ka sa kanyang kaharian. Amen. Magsitayo ang lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ilibing. Nanakaw sa kinaroroonan ng mga himao. May matatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang naririto at uupo sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryo Pascual na aming Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, nagahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa pagmamahal ng paghahari ng iyong anak. Ang ating itutugon, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para kay Papa Leon, ika-14, Obispo Aldo, at sa lahat ng obispo, pare, relihiyoso at laiko, naway tapat at buong tapang nilang maipalaganap ang paghahari ng Diyos sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, maghari. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at ingatan sila ng Diyos at pagkalooban ng bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at seguridad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa lahat ng inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, na naway pagkalooban sila ng Diyos ng lakas, tapang at katatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa bawat isa sa atin, naway ang ating katapatan kay Kristo at sa kanyang salita ang maging gabay ng lahat ng ating ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa pangmatagalang kapayapaan sa mga rehiyong may kaguluhan sa mundo, na naway maghari ang katarungan at pagkakasundo at mamuhay ang mga tao na may pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaran niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikakasundo ng sangkatauhan, inuluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pinakakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghahain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis na kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa ating pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat may gawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluwad ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Elio na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagkinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio ng Persilchina, at San Antonio de Padua na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos, ay tinuturo ng ating Panginoong Diyos, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang mapapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsagalang nawa tayo sa katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kariyan sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautosan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish Announcements, 23 November 2025. The Avona Youth is organizing a night vigil gathering at the Minor Basilica of Our Lady of Arabia, Ahmadi, on November 27 at 7:30 p.m. until the morning of 28 at 5:30 a.m. All youth between the ages of 16 and 40 are invited to take part in this special night of faith, prayer, and fellowship. Those interested are requested to register at the parish office. Transportation will be provided. The registration fee is 2 KD. The Maria Rosa Mystica 1000 Hail Marys will be prayed on Friday, 28 November at 2:45 p.m. to 7:45 p.m. in the St. Padre Pio Hall. Reverend Father Slima Hifawi will celebrate his birthday on November 29. Let us keep him in our prayers. The Holy Family Co-Cathedral will be having its Christmas Bazaar in the parish courtyard on December 12, 13, and 14, Friday, Saturday, and Sunday. Our various parish communities will showcase a wonderful selection of delicious food, beautiful Christmas decorations, unique gift, and much more. Everyone is invited to celebrate the joyful spirit of Christmas and support our parish community. In the true spirit of Christmas, a season of love, sharing, and hope, the parish will be rolling out its annual charity event, Day of the Poor, for the poor and economically backward members of our society, irrespective of religion or nationality. The event will be filled with warmth, delicious food, music, and the true spirit of Christmas. It will be held on 15th January 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. To make this event possible, we are seeking your generous support through donations. The volunteers will be seated in the courtyard to receive your generosity, or you may give them in the parish office. Kindly ensure you take a receipt in acknowledgement of your charity. Let's come together to make this Christmas brighter for those who are far from home. It is more blessed to give than to receive. The Advent packs for the poor are located in the church and the parish office. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Iho inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Kristong Hari ng sanlibutan. Salamat sa Diyos.